Fred, ikaw na ang bahala sa mga bata. Hindi ko na sila mababantayan. Alam ko, malapit na akong bumalik sa Maynila. Tapos na ang laban ko sa sakit na kanser. Ang masakit nga lang, talo ako. Mami! Pawag ka pong magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Papantayan mo po kami sa paglaki namin. Marami pa tayong gagawin ng magkasama. Huwag mo kaming iiwan, Mami. Huwag ngayon, huwag muna. Ana, Benjo, Mami. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Magpapakabalik kayo. Huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo ang dati friend niyo. Mahal din kita, Mami. Lagi naman kami mabait ni Benjo eh. I love you, Mommy. Fred. Mira! 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 Tumawag kayo ng doktor! Dalihan niyo! Mami! Mira! Mami! Mira, gumising ka! Mami! Mira! Mami, Huwag kang bibitaw, Mira! Ana, Benjo, mga anak, umuwi na tayo. Iwan na natin dito ang mami niyo. Ayokong iwan si Mami dito sa sementeryo. Wala siyang kasama dito. Kawawa naman siya. Anak, dadalawin na lang natin ang madalas ang mami mo. Kailangan na nating umuwi ngayon. Benjo, halika na. Balik na lang tayo sa ibang araw. Dadalhan natin ng flowers si Mami. Ayoko umuwi! Dito ako! Dito lang ako! Hindi ko iwan si Mami dito! Benjo, anak. Hindi ka naman namin pwedeng iwang mag-isa dito. Hindi ako mag-isa! Nandito si Mami! Magkasama kami rito! Sasamahan ko siya dito! Benjo, kumain ka na. Baka makatulog ka na, hindi pa naghahapunan. Ayaw ni Mami na natutulog tayo ng gutom. Ayokong kumain, Ate Ana. Gusto ko, nandito si Mami. Alam mo namang wala na si Mami. 2 months na siyang wala, kaya wag nang matigas ang ulo mo, Benjo. Mas magagalit sa'yo si Mami pag hindi ka kumain. Basta, hindi ako kakain. Bahala ka na nga. Isusumbong kita kay Daddy. Mami! Mami, bumalik ko na rito. Malungkot dito pag wala ka. Sana nandito ka, Mami. Mami? Mami? Mami ko ba yan? Ako nga ito, Benjo. Bumalik ako dahil nakikita kong sobrang nalulungkot ka. Nahihirapan ako rito kapag nakikita kitang umiiyak. Nasaan ka ba, Mami? Nandito ako sa isang lugar na napakasaya at napakaganda ng paligid. Ang gaan ng pakiramdam ko dito. Palagi kasi kitang nakikitang malungkot at umiiyak. Kaya bumalik ako para masamahan pa rin kita. Totoo, Mami. Dito ko na ulit titira sa bahay natin. Babantayan lang kita, Benjo. Pipilitin kong samahan ka at gabayan hanggang sa takdang oras na ibibigay sa akin ng Diyos. Mami! 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 Mami!
Wala naman si Mami. Panaginip lang pala. Akala ko, totoo na. Benjo! Benjo! Ano nangyayari sa'yo? Papa! Wala po. Nanaginip lang po ako. Napanaginipan ko po si Mami. Sabi niya, babalik siya rito. Sige anak, matulog ka na uli. Hindi na babalik ang mami mo. Patay na siya. At ang patay, hindi na kailanman magbabalik pa. Itong pagkain mo, Benjo. Kumain kang mabuti ha. Hindi ka kumain kagabi. Pag ikaw talaga nagkasakit, lagot ka kay Daddy. Nasan ba si Daddy? Umalis. Hindi ko alam kung saan pupunta. Mabuti na lang at Sabado ngayon, walang pasok sa school. Tulungan mo akong maglinis ng bahay ha. 'Di ba sabi ni Mommy, pag walang pasok sa eskwela, dapat maglilinis tayo ng bahay? Oo, ate. Pagkatapos kong kumain, simulan na natin maglinis. Paano pala yung mga labada natin? Sabi ni Daddy kagabi, ipapalaundry na lang daw niya yun. Hindi ba simula naman nung nagkasakit si Mommy, hindi na siya naglalaba? Magpapalaban na lang tayo dun sa laundry shop sa kabilang kanto. O siya, sige na, kumain ka na lang dyan ha. Ilalabas ko lang tong basura kasi dadaan na yung truck ng basura mamaya. Sige ate. Psst. Psst. Ha? Sino yung sumisit-sit? Psst. Psst. Sino yan? Wala namang ibang tao dito sa kusina. Benjo. Mami? Boses ni Mami yun ah. Mami, ikaw ba yan? Benjo, ako nga. Nasaan ka, Mami? Dito, tumingala ka. Nandito ako sa kisame. Ala, ba't nandyan ka, Mami? Baka mahulog ka dyan. Teka, bababa ako. Oh, galing! Paano mo nagawa yun, Mami? Mula sa kisame, bumaba ka na parang hangin lang. Hindi ka nahulog. Hindi ka rin nahirapan. Hindi ko rin alam. Ganun yata talaga kapag kaluluwa na. Nagagawa kahit ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Kaluluwa ka lang ba, Mami? Ghost? Oo, Benjo. Kasi, diba patay na ako? Ha? Natatakot ka ba sa akin dahil kaluluwa na lang ako? Hindi po, Mami. Pero ano? Mami, makikita ka rin ba ni Ate Ana? Hindi ko maipapangako. Titingnan ko sa ibang araw kung pupwede. Basta ang maipapangako ko lang, nandirito rin ako para bantayan siya. Kahit kaluluwa na lang ako, gagawin ko ang makakaya ko para maalagaan kayo at mabantayan. Hindi lang ikaw, kundi pati ang Ate Ana mo at Daddy Fred. Anak, mag-iingat ka sa school ha. Paghusayan mo ang pag-aaral mo, ha? Opo, Mami. Nag-aral naman po ako kagabi at lagi naman akong sumasagot sa tanong ni teacher. Very good, anak. Ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw, makakamit mo lahat ng mga pangarap mo. Di ba gusto mong maging piloto? Makakarating ka sa iba't ibang bansa at magpapalipad ka na ng eroplano. Pangarap ko po yan, Mami. Siyempre, kapag marunong na ako magpalipad ng eroplano, makakarating na ako sa langit at mapupuntahan na kita. Ikaw talagang bata ka. O sige na, pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa klase.
Wala po ba kayong balak magpakita kay Daddy o kay Ate Ana? Hindi muna sa ngayon, anak. Pero huwag ka mag-alala. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kahit hindi nila ako nakikita, kasama sila sa mga babantayan ko. O siya, sige na, kunin mo na yung mga gamit mo at malilate ka na sa school. Opo, Mami. I love you. I love you too, baby ko. Benjo, bilis! Mahuhuli na tayo! Masungit pa naman yung teacher ko sa first period. Sino na naman ba yung kausap mo sa kwarto? Wala, ate. May binasa lang ako sa libro ko. Hindi ba tayo hati ni Daddy? Hindi. Pinuntahan niya si Tita Maris. Grabe si Daddy, no? Kamamatay lang ni Mami pero may ibang babae na agad siyang nililigawan. Ayoko kay Tita Maris. Ayoko siyang maging Mami. Ayoko rin, no? Sana multuhin sila ni Mami. Benjo, ang bagal mong kumilos. Sa'yo na yung sundo natin. Benjo, bakit nandito ka pa? Wala pa ba ang daddy mo? Sabi po ni Daddy, malilate po siya sa pagsundo sa amin ni Ate Ana dahil may aasikasuhin daw sila ni Tita Maris. Ma'am, question po. Ano yun, Benjo? Bakit po si Daddy mabilis pinalitan si Mami? Ang hirap naman ang tanong mo, Benjo. Hindi naman akma sa edad mo ang mga ganyang tanong. Siguro, nalulungkot ang daddy mo at naghahanap siya ng pagmamahal, tsaka pag-aaruga ng isang asawa. At nakita niya yun sa Tita Maris mo. Ma'am, maniniwala po ba kayo kapag sinabi ko na nagpapakita sa akin si Mami? Talaga? Ikaw binibiro mo na naman ako. Totoo po, ma'am. Hindi po ako nagbibiro. Nakakausap ko nga po siya eh. Ikaw talagang bata ka. Alam mo siguro, binabantayan ka lang ng mami mo na parang isang guardian angel. At siguro, lagi niyang inire-remind sa'yo na mag-aral kang mabuti. Ay, ikaw talagang bata ka. Ang taas-taas ng imahinasyon mo. Oh, ayan na palang daddy mo. Magandang hapon po, ma'am. Kinukulit na naman po ba kayo ni Benjo? Hindi naman. Pero normal naman sa bata ang pagiging makulit. Ay, kung ganun salamat po, Miss Tuason. Sige, mauna na ho kami. Walang anuman. Oh, mag-iingat ka, Benjo, ha? See you tomorrow. At huwag mong kalimutang gawin ang assignment mo. Bye po, ma'am. Daddy, bakit ngayon ka lang dumating? 45 minutes kang late. Yun na nga Sorry anak Ang Tita Maris nyo kasi nagpasamang mag-shopping kanina. Sobrang daming pinamili kaya medyo natagalan tuloy kami. Bakit kasi si Tita Maris ang priority mo? Di ba may sasakyan din naman siya tsaka meron naman siyang paa para umuwi sa kanila? Tsaka Daddy, hindi ka ba natatakot na baka multuhin ka ni Mommy? Kamamatay lang yan, nanliligaw ka na agad sa iba. Ana, naipaliwanag ko na sa inyo to dati, di ba? Nung mawala ang mami nyo, parang mababaliw ako dahil sa sobrang kalungkutan. Mabuti na nga lang at nandyan ang Tita Maris nyo para samahan ako at ibalik ako sa katinuan ko. Mga bata pa kayo, kaya't hindi nyo pa ako nauunawaan. Daddy, hindi po namin gusto si Tita Maris. Kasi masungit siya at parang ayaw niya sa amin. Sino nagsabing masungit ang Tita Maris nyo? Kung bibigyan nyo lang sana siya ng chance, makikita nyo kung gaano siya kabait. At gustong-gusto niya kayong makasama. Alam niyo ba yun? Ayaw po namin siya makasama, Daddy. Ayoko nga din. Kayo talagang dalawa, Ay, Diyos ko, kontrabida pa rin kayo hanggang ngayon.
Bruha ka. May anak na si Fred, di ba? Ready ka ba maging instant nanay ng 2 grade schooler? Pwede na rin. Hindi mo ba naisip na parang movie ang kaganapan sa buhay ko? Nagtagpo ang landas namin nung makita ko siyang naglalasing sa bar. Sadly, nung mga sandaling yun, namatayan pala siya ng asawa, kaya ganun siya ka-devastated. Kaya you comforted him. At na-inlove siya sa'yo. Yes, that's true, girl. Naku. Pero ganyan naman ang nature nating mga tao, 'di ba? Lalo na kung broken-hearted. Kinakailangan natin ng someone na aalalay sa atin para maging malakas ulit tayo. Tinulungan ko lang naman si Fred na makarecover agad sa pagkawala ng asawa niya. Kung sa bagay. But take note, bruha ka ah. Wala akong balak na perahan si Fred. Sobrang generous lang niya sa akin. Tsaka meron akong sariling pera. Alam ko naman yun. Pero, matanong kita, ano bang trabaho ni Fred at marami siyang pera? Businessman. Construction business. Pero napaka-low profile niya. Alam mo bang wala silang kasambahay at wala ring guard sa bahay nila? Sabi niya, request daw ng asawa niya. Para hands-on silang mag-asawa sa mga anak nila. Ang kaso lang, namatay naman agad ang asawa niya. Kaya solo na siya ngayon. Mahirap yun. Lalo na't napakabata pa ng mga anak niya, di ba? Oo nga eh. Hayaan mo, kapag nagkatuluyan kami, ako na ang bahala sa mga anak niya. Magiging katuwang niya ako sa pag-aalaga at pagmamahal sa mga anak niya. Yes! Correct ka dyan, sis. At bagay naman kayong dalawa. Isang gwapong biyudo at isang napakagandang Diyosa. Inaaway nga po ni Ate Ana si Daddy dahil late siya sa pagsundo sa amin kanina. Galit po ba kayo kay Daddy? Dahil meron na siyang ibang babae? Wala naman ako magagawa kung yun ang nagpapasaya sa Daddy mo ngayon. Sa mag-asawa, kapag namatay na ang isa, pwede na siya mag-asawa ulit. Dahil maaga akong lumisan at iniwan ko siya dito sa mundo, hindi ko magagawang magalit sa Daddy Fred mo. Baka nga siya pa ang galit sa akin eh. Basta, ayaw namin ni Ate Ana kay Tita Maris. Sana bumalik ka na lang ulit dito, Mami. Hindi naman ang gusto ko, anak. Kung pwede lang sana eh. Pero alam naman natin imposible. O siya, sige na baka mapuyat ka pa. Matulog ka na. Teka, nagawa mo na ba yung assignment mo? Opo, Mami. Next time, turuan mo naman ako. Namimiss ko na po yun eh. Oo naman. O sige na, magpahinga kang mabuti ha para mabilis kang tumangkad. Good night. I love you. I love you, Mami. Good night. Patingin nga kung tama ang sagot mo. Yung number 3. Oh, medyo sobra yata yung pagkakabilang mo. Kaya mali yung sagot mo. Oo nga po, Mami. Sorry po. Hindi ko napansin. Madali ka kasi. Mag-exam ka na sa susunod na araw. Huwag mong apurahin ang pagsagot para hindi ka magkamali. Basahin mong mabuti ang tanong. Hindi baling mabagal basta tama yung sagot mo. Kapag hindi mo maunawaan ng panuto, ay magtanong ka sa guro mo, ha, Benjo? Yes, Mami. Mag-exam din po si Ate Ana. Di mo ba siya kakausapin? Naku, malaki na ang Ate Ana mo. Alam na niya ang dapat gawin. Tsaka, Benjo, ikaw lang maaari kong kausapin. Sa'yo lang ako nakakakonekta ng maayos. Mahirap maipaliwanag sa ngayon. Pero, balang araw, mauunawaan mo rin ang ibig kong sabihin. Basta, dito ka lang, Mami, ah. I love you. I love you too, anak. O sige na, tapusin mo na yung assignment mo para makatulog ka na. Hindi maganda sa batang nagpupuyat. Opo, Mami. Mira, hanggang kailan ka magtatagal dito sa lupa?
narito ko para sunduin ka. Lalo ka lang hindi matatahimik kung patuloy mong kinakausap at ginugulo ang iyong anak. Arkanghel Rafael, pakiusap, konting panahon pa. Hindi lang ako matahimik pag nakikita akong nalulungkot at umiiyak pa rin ang mga anak ko dahil sa pagpanaw ko. Ayoko pang tumawid dahil hindi ko pa kayang iwanan si Benjo. Masyado pa siyang bata para makaramdam ng kalungkutan dahil sa pag-iisa. Nauunawaan ko ang iyong damdamin, Mira. Ngunit nais kong malaman mo na ang espiritu mo ay humihina at nawawala habang nagtatagal ka dito sa lupa. Kung patuloy kang makikipag-usap at makikialam sa kanila, ay baka maglaho ka na lamang na parang bula. Ako bilang iyong taga-sundo ay may obligasyon kay Ama na dalhin ka na sa lugar na dapat mong puntahan. Konting panahon pa, Arkanghel Rafael. Nakikiusap ako sa'yo. Binalaan na kita, Mira. Sa oras na maglaho na parang bula ang iyong espiritu, ay wala nang sino man ang makakaalala sa iyo dito sa lupa. Kaya yun ang ingatan mo. Huwag mong gagawin ang mga sumusunod. Una, ang sumanib sa ibang katawan. Ikalawa, ang humawak ng mga material na bagay dahil pahihinain ka nito. At ikatlo, huwag mong pakikialaman ang mga bagay na nakatakdang maganap. Nauubos na ang iyong oras. Kailangan mo nang sumama sa akin sa lalong madaling panahon. Nauunawaan ko, Arkanghel Rafael. Bigyan mo lang ako ng panahon para makapagpaalam ng maayos kay Benjo. Gusto niyo bang mag-mall mamaya at kumain sa labas? Talaga, Daddy? Naku, yes po! Tapos bibili ako ng bagong sapatos at bagong bag. Siyempre, Daddy. Namimiss ko na ngang mamasyal kasama ka eh. Ayos! Sige, susunduin ko kayo mamaya na maaga, ha? Pero dapat ay mataas ang score niyo sa exams, ha? Lalo ka na, Benjo. Yes, Daddy! Nag-aaral naman po ako kagabi bago matulog. Tsaka tinuturuan kaya ako ni Mami. Ha? Nino? Anong Mami? Sa dream ko po, tinuturuan ako ni Mami. Kaya pagising ko, parang nag-review na rin ako. Ay nako, Daddy. Huwag mo nang pansinin niyang si Benjo. Lagi niya sa akin sinasabi na nakakausap at nakikita niya raw si Mami. Eh bakit ako? Gusto kong makita si Mami pero wala naman. Benjo, huwag mo na nga niloloko ang ate Ana mo. Ang Mami mo ay nandun sa heaven and she's watching over us. Para siyang isang guardian angel na nakabantay sa inyo ng ate mo. Bakit sa amin lang, Daddy? Hindi ka ba binabantayan ni Mami kaya may bago ka ng girlfriend? Oo nga po, Daddy. Kayo talagang dalawa, oo. Mabait naman ang tita Maris nyo eh. At lagi niya nga kayong kinukumusta sa akin. Ayoko po mag-comment. Wala naman po akong sasabihin. Oo nga no, comment din ako. Basta mamaya, Daddy, yung promise mo ha. Oo naman. Basta, galingan nyo sa exam. Oh, nandito na tayo. O sige mga anak ha. Mag-iingat kayo lagi. Good luck sa exams nyo. Yes, Daddy! Daddy, bye-bye! O sige mga anak, kumain kayo mabuti ha. Kapag may gusto pa kayong orderin, sabihin nyo lang sa akin. Teka, may iba tayo. Kumusta ang exams? Okay naman, Daddy. Tingin ko po, mataas ang makukuha kong score doon. Ikaw naman, Benjo? Baka may mga maling sagot ako, pero sigurado, Daddy, mataas din ang score ko. Very good. Check na matutuwa ang mami mo. Sigurado akong proud na proud siya sa inyo. Daddy, bali recital namin next week. That's good. Manonood kami sa'yo. Teka, bakit malungkot ka yata? Dapat masaya ka, di ba? Wala po, Daddy.
Namiss ko lang kasi bigla si Mami eh. Kapag may ballet recital kasi, siya yung nag-aayos sa akin. Tsaka siya rin yung madalas na bumibili ng isusuot ko. Yun lang ba ang problema mo? Don't worry, at papatulong tayo sa Tita Maris mo. Hindi ba sabi ko sa inyo, mabait siya at gustong-gusto niya kayo? Hi, Fred! Sorry na-late ako. Sobrang traffic kasi. Kanina pa ba kayo, ha? Hindi naman, actually, kararating lang namin. O sige, sumabay ka na sa amin. Nako, kumain na ako sa office dahil birthday ng kasamahan ko. Hi, Benjo! Kamusta ka na? Ang cute mo pa rin, na. Ikaw rin, Ana. Balita ko may ballet recital ka daw next week. Ang bilis niya naman pong makasagap ng chismis. Friend ko kasi yung ballet teacher mo. At ang sabi nga niya sa akin, ikaw daw ang pinaka-graceful sa batch nyo. Kaya ikaw ang nasa lead. Congratulations, ha? Meron ka na bang isusuot? Ay, alam mo, don't worry. Ako nang bahala dyan. Huwag niyo pong kunin ang part ni Mami. Yung lumang damit na lang po ang isusuot ko. Maayos pa naman po yun eh. Sige. Kapag kailangan mo ng help ko, sabihin mo lang kay daddy mo, ha? Ikaw naman, Benjo. Kumusta ang school mo? Okay lang po. Magiging mami ka ba namin? Pwede. Kung gusto niyo ba. Ay, teka. Gusto niyo ba akong maging ikalawang mami niyo? Ayaw po. Wala na akong ganang kumain. Umuwi na tayo, Daddy. Bakit kasi nag-imbita ka pa ng witch dito? Let's go, Benjo! Ana! Ano ba yung sinasabi mo? Maris. Ikaw na sana ang bahala magpasensya sa mga bata. Ay, nako, Fred. I understand. Don't worry. Natural lang sa bata ang ganyan. And don't tell me na natural din kay Daddy ang palitan ng ganun kabilis si Mommy. Halika na nga, Benjo. Ana, sandali! Ana! Bumalik ka dito! Ate Ana, huwag mo akong hilahin. Daddy! Ana, halika nga rito. Hindi ko gustong inasal mo kanina sa mall, ha? Nawawalan ka na ng galang. Ganyan ka ba namin pinalaki ng mami mo? Benjo, bakit ginanon niyo ang Tita Maris niyo? Ang bait ng tao, hindi na kayo nahiya. Lalo ka na, Ana. Ikaw ang panganay pero ikaw pa ang nauunang magsalita ng hindi maganda. Pero Daddy, naagaw niya yung pwesto ni Mami dito sa bahay eh. Ayokong palitan niya si Mami. Ayoko siyang maging Mami. Hindi mo na ba mahal si Mami, Daddy? Bigla mo siyang papalitan? Ayaw namin ng bagong Mami. Masaya naman tayo ah. Bakit kailangan siyang isiksik dito? Ana, iniisip ko lang kayo ni Benjo. Gusto ko may mother figure na sumusubaybay sa inyo at mag-aalaga. Yung magmamahal din sa inyo, katulad ng pagmamahal na ibinibigay ng mami nyo. Pero masaya naman kami na ikaw lang ang kasama namin. Hindi naman kailangang palitan si Mami. Daddy, pinapagalitan mo ba kami dahil kampi ka kay Tita Maris? Hindi, Benjo. Pinagagalitan ko kayo ngayon dahil hindi naging maganda ang asal nyo kanina. Wala akong pinapanigan o kinakampihan sa inyo. Mga anak ko kayo at mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa inyo. Yan ang pakatatandaan nyo. Kung talagang mas matimbang kami, dapat hindi mo papalitan si Mami ng ibang babae. Ana, kailan mo ba matatanggap na wala na ang mami mo? Pero hindi dapat tumigil ang pag-ikot ng ating mundo sa pagkawala niya. Nandito pa rin siya sa puso natin. Mahal pa rin natin ang mami mo, hindi mawawala yun. Pero life must go on. Ana, hindi ka pwedeng mabuhay na ang bawat nangyayari sa buhay mo ay nakokonek pa rin sa mami mo. Wala na siya. Tanggapin mo yun ng maluwag sa puso mo. At tanggapin mo rin na hindi kasalanan na mag-asawa ulit ako. Paglaki mo, magkakapamilya ka rin.
iiwan mo rin ako dito, kayo ni Benjo. Sana naman maunawaan mo ang mga gusto kong sabihin. At sana rin, sa pagkawala ng mami mo, ay hindi kasabay na mawawala ang kagandahang asal na itinuro namin sa inyo. Oh, Benjo, bakit malungkot ka? Pinagalitan kasi kami ni Daddy. Nag-aaway kasi sina Daddy at Ate Ana. Pinagtatalunan nila yung tungkol kay Tita Maris. Apektado ka rin sa mga nangyari kanina sa mall. Alam mo po ang tungkol doon, Mami? Oo. At nauunawaan ko ang nararamdaman nyo ng Ate Ana mo. Pero mali ang inasal nyo kanina. Unang-una, dapat iginalang nyo yung Tita Maris nyo dahil mas matanda siya sa inyo. At hindi kayo dapat sumasagot sa daddy nyo. Alam ko naman po na badang sumagot sa mga mas nakakatanda sa amin. Pero bakit at paano mo nalalaman ang nangyayari, ha, Mami? Nakita ko. Nandun din ako sa mall kanina. Sumunod ako sa inyo. Ang totoo, sa school pa lang, nandun din ako. Tinutupad ko lang ang pangako kong babantayan ko kayo. Mami, bakit hindi ka po nagpapakita sa akin kanina kung nasa school ka o kahit sa mall man lang? Benjo, hindi pwedeng sa lahat ng oras ay magpapakita ako sa'yo. Kailangan mo na ring sanayin ang sarili mo na wala ako. Alam mo naman na patay na ako, diba? Kaluluwa na lang tong nakikita mo at nakakausap. Hindi habang panahon ay pwede mo akong makita at makasama. Mas maaga mong matatanggap ang pagpanaw ko, mas mabuti. Bakit po, Mami? Aalis ka na ba? Iiwan mo na ba ako ng tuluyan? Huwag naman po, Mami. Ayoko mawala ka eh. Hindi ko kaya yung hindi ka nakikita. Yung hindi na kita makikita kahit kailan. Kaya mo yun, Benjo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Nandito naman ang daddy mo. Nandyan din naman ang Ate Ana mo. Mahal ka nila. Silang makakasama mo at mag-aalaga sa'yo hanggang sa lumaki ka at magkaroon ng sapat na kakayahan para mabuhay at bumuo ng sarili mong pamilya. Ayoko, Mami. Gusto ko, ikaw lang kasama ko dito sa bahay. Gusto ko, makikita kita kapag malungkot ako. Makakausap kita kapag may problema ako, kapag gusto ko ng kausap. O di si Maris. Siguro, dapat mong pag-aralan at tanggapin na mahalin si Maris. Nakikita kong masaya ang daddy mo kapag magkasama sila. Kung magpapakasal sila, magiging parang mami niyo na siya sa ayaw man o sa gusto. Kaya mas makabubuting tanggapin niyo siya bilang magiging kabahagi ng buhay niyo. Nakikita ko naman na mabuti ang puso ni Maris. Hindi niya kayo sasaktan. Mami, ikaw ang mahal ko eh. Ikaw ang mahal namin ni Ate Ana. Ayaw namin ng ibang mami. Ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga, Mami Mira. Kasing hirap sa iyo eh. Masyado mong kinakarir na pakisamahan ng mga batang yun kahit di ka na nire-respeto. Ay, ano ka ba? Mababait ang mga batang yun. Nagkataon lang na akala nila aagawin ko ang daddy nila sa kanila at aagawan ko ng role ang mommy nila sa buhay nila. Kaya lagi silang beast mode kapag nakaharap sa akin. Natural lang naman yun, kau talaga. Mga bata nga, di ba? Nako,
Don't tell me na hindi kita binalaan, ha? Ganyan mo ba talaga kamahal si Fred? Ano kaya kung bumalik ka na lang sa ex mo si Junie? Di ba, nagmamakaawa yun sa'yo? Nako, mas tahimik siguro ang life mo kapag si Junie na lang ulit ang boylet mo. Nako, hindi tatahimik ang buhay ko sa loko-lokong yun. Mayat maya nasasama sa gulo. Alam mo, last date namin, nakipag-away pa at pati ako dinala ng pulis sa presinto. Nakakahiya talaga. Eskandalo to the max. Pero si Fred, alam mo, matured, tsaka goal-oriented, palaging may plans para sa future. Pero teka, nako ha, baka mamaya multuhin ka ng asawa ni Fred. Uy, hindi Grabe ka. Nakita ko na sa picture si Mira. Mukhang napakabait niyang babae. Hindi yun magmumulto. Hindi mo masisay. Maris! Nandiyan ka ba? Bakit di ka sumasagot sa mga tawag ko? Lumabas ka nga dito! Alam kong nandiyan ka! Hala? Speaking of the devil, ayan na nga ang ex mong bad boy. Becky, dito ka lang Hawakan mo yung cellphone at kapag may ginawa siyang di maganda, tumawag ka kagad ng pulis. Ako nang lalabas para kausapin siya. Junie, what are you doing here? Sigaw ka ng sigaw dyan, nakakahiya sa mga kapitbahay. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nakablock din ako sa social media mo. Ano ba problema? Yeah, nakipag-break ka nga sa akin. Pero hindi pa naman ako pumayag, di ba? Junie, pumayag ka man o hindi, ayoko na. Get a life. May alak ka na naman, Pakalasinggero mo. Ayaw mo na ba sa akin? Kaya pinagpalit mo na ako sa isang byudo? Wala na tayong relasyon. Wala na tayong commitment, kaya malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Tsaka di hamak na mas matino at gentleman kesa sa'yo si Fred. Ano? Naakit ka ba sa pera niya? Hindi naman ako mukhang pera, no? At may sarili akong pera. Mahal ko si Fred at siya ang gusto kong makasama. Kaya please lang, Junie, wag mo kaming guguluhin. Fine! Hindi ko kayo guguluhin at hahayaan kong magkaroon kayo ng masayang relasyon. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tutulungan mo akong makapasok sa bahay ni Fred. At tutulungan mo akong hakutin ang mga alahas ng namatay niyang asawa. Alam kong maraming alahas yun. Dahil may jewelry shop pa nga yun dati. Bigyan mo lang ako ng access. Ano, deal? Alam mo, may sira na talaga yung ulo mo. Talaga bang ganyan na kahalang ang bituka mo? Pwede ba? Humanap ka nga ng matinong trabaho. Gagawin mo pa akong kriminal, baliw ka talaga. Kilala mo naman ako, Maris. Maikli lang ang pasensya ko. Baka maging mainit sa mga mata ko si Fred. Baka matagpuan mo na lang siyang isang malamig na bangkay. Walang iya ka talaga, Junie. Tatawag ako ng pulis, ipakukulong na kita. Wala kang pagsasabihan ng napag-usapan natin ngayon. Gagawin mong sinabi ko. Papasukin mo ako sa bahay ni Fred. At kung hindi, ay guguluhin ko ang buhay ng pamilya niya. Pati ang buhay mo. Paano? Pag-isipan mong mabuti. Buisit ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Pwes, magsimula ka ng matakot this time. Hello, Maris? Napatawag ka? Fred, ano kasi, paano ko ba sasabihin to? Bakit? May problema ba? Wala naman. Yun kasing ex-boyfriend ko Nanggugulo na naman dito sa bahay. Ha? Pero don't worry, everything is under control naman. Sige. Pero kapag nanggulo ulit siya, tumawag ka na kagad ng pulis. Huwag mo siyang lalabasin dahil baka saktan ka niya. Don't worry, nandito naman si Becky Basta, gusto ko lang sabihin na mag-iingat ka lagi at yung bahay nyo, lagi mong i-check kung nakalak ang mga pinto at bintana. Uso pa naman ang mga nakawan ngayon. Don't worry, I make sure naman na safe kami dito sa bahay. Kung patuloy ka pa rin guguluhin ng ex-boyfriend mong yan,
Mas mabuti kaya siguro na dito ka na lang sa amin tumira. Para na rin makasama mo mga bata. Tsaka para hindi na rin ako mag-alala. Naku, di nagkaroon na naman ng World War III kapag dyan ako nagstay. Tapos, ang kagyerahan ko, yung 2 batang cute na anak mo. Baka lalo pang gumulawang sitwasyon. Pero pagkakataon na rin para maalagaan at masuyo mo sila, di ba? Try lang natin. Sayang naman ang opportunity. Ay, mga idea mo talaga, oh. O siya, sige na. Pag-iisipan ko yan. Basta, kapag hindi talaga ako pumasa sa mga anak mo, out na ulit ako, ah. As if naman papayag akong ma-out ka. Gawin natin ang lahat para makuha ang approval ng 2 yun. Ana, gumising ka, Ana. Mami? Ikaw po ba yan? Oo, Ana. Ako nga to. Ang mami mo. Nasaan ka, Mami? Nandito lang ako sa paligid, Ana. Patuloy ako nagbabantay sa'yo at kay Benjo. At sa daddy mo. Mahal na mahal ko kayo. Masakit sa loob ko na iniwan ko kayo ng napakaaga. Ang babata niyo pa. Kailangan niyo pa ng kalinga ng isang ina. Mahal na mahal ka rin namin, Mami. At miss na kita. Ganon din ako, Ana. Hanggang dito sa kabilang buhay, hindi nagbabagong pagmamahal ko sa inyo. Kung maibabalik ko nga lang ang oras sa panahong buhay pa ako, gustong-gusto ko pa kayong makasama muli. Mami! Mami ko! Mami! Ana, gusto ko, mahalin mo ang daddy mo, ha? At kapag mahal mo ang daddy mo, dapat mahal mo rin ang lahat ng mga mahal niya. Mami! Mag-iingat ka lagi, Ana, ha? Aalagaan mo si Benjo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Kanina pa kita hinihintay, Maris. Ano bang ginagawa mo dito, Junie? Nagiging stalker ka na ba? Hoy, Junie, umalis ka na nga, tigilan mo na si Maris. Sige ka, tatawag ako ng palis kapag hindi ka pa umalis. Ba't ba ganyan ka, ha? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Hoy, bakla! Huwag kang makialam dito. Kami ni Maris ang nagkakaintindihan. At alam niya kung bakit ako nandito. Subukan mong tumawag ng pulis. Babasagin ko yung pagmumukha mo. Hindi ko gagawin ang gusto mo, Junie. Malis ka na nga, baliw ka talaga eh. Alis na! Nagtataka ka kung bakit nakipag-break ako sa'yo? Tingnan mo nga yung itsura mo. Lalo kang nalulung sa bisyo. Oo, napariwara ako na dahil sa'yo. Dahil iniwan mo ako. Ngayon, gawin mo ang gusto ko. Dahil hindi kita titigilan. Ayoko! Hindi ko gagawin ano man ang iutos mo, baliw! Halika! Tumigil ka! Bakit ang yabang mo? Sino bang pinagmamalaki mo? Yung sota mo, biyudo! Huwag kang umasa. Dahil gagamitin ka lang nun! Junie, ano ba, aray? Patingin mo nga yung buhok ko! Nasasaktan na ako! Talaga sasaktan kita! Bitiwan mo siya, Junie! Wala kang kwentang tao na makahayop mo! Magtrabaho ka para magkapera ka, hindi yung gumagawa ka ng illegal na gagamitin mo pa si Maris! Nako! Bitiwan mo siya! Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan, bakla! Walang iya mo! Bitiwan mo siya! Becky! Walang iya ka talaga! Becky! Kaya mo, ha? Walang iya ka talaga, Junie! Tulong! Tulungan niyo kami! Hoy! Bitiwan mo siya! Hayop ka! Ito ba yung siraulo mong ex-boyfriend? Ipakulong na natin siya ngayon din! Pasalamat ka, Maris, at dumating yung lalaki mo. Pero hindi pa tayo tapos. At ikaw, Fred, may araw ka rin sa akin. Re-respakan kita! Hindi ako natatakot sa'yo. At huwag ka na makalapit-lapit kay Maris. Dahil akong makakalaban mo. Umalis ka na nga, Junie! Umalis ka na bago ka pa namin ipadampot sa mga pulis! May araw din kayo!
Ay, ang fest ko, nasira na yata. Tabingi na yata ang nguso ko, friend. Ay, sira ulong Juni yan. Paano ko magugustuhan ng kadate ko bukas? Kung ganito ang pagmumukha ko, tignan mo bukol-bukol. Ay, lagyan mo na lang ng yelo para hindi masyadong mangitim. Ay, Fred, siya nga pala. Salamat Mabuti na lang dumating ka. Ang totoo ay hinatid ko lang ang ticket para sa ballet recital ni Ana. Mabuti na lang pala at napaaga ako nang dating. Alam mo, dapat talaga pinapulisan natin ang lalaking yun eh. Sinaktan niya kayong dalawa ni Becky. Dapat lang ipakulong siya. Magpapiansa lang yon at babalikan ulit tayo. Maghintay na lang tayo ng tamang pagkakataon para tuluyan siyang maipakulong ng pangmatagalan. Kung ganun ay mas mabuting sumama ka na lang sa akin ngayon. Hindi ka ligtas sa apartment na to. Napag-usapan na natin to, di ba? Fred, gusto talaga kitang makasama. Pero natatakot ako na baka mag-cause ako ng too much stress kay na Benjo at Ana. Pero sige ganito, hayaan mo. Pag-iisipan ko yung alok mo. Sasabihan kita agad kung ano man ang maging desisyon ko. Aasahan ko yan, Marisa. Siguro naman ay nararamdaman mo na ang panghihina ng iyong espiritu. Sa mga araw na mas nagtatagal ka dito sa lupa, ay unti-unti kang naglalaho. Ilang araw pa ba ang kaya kong itagal bago ko tuluyang mawala? Sa lakas ng paniniwala mo, siguro ay kaya mo pang umabot ng 1 linggo. Kaya't gawin mo na ang lahat ng magagawa mo para sa pamilya mo. Kapag naubos na ang oras mo at tuluyang kang nabura sa mundo, ay hindi ka na nila maaalala pa. Nauunawaan ko. Sana lang ay maging maayos na ang samahan ng pamilya ko bago ko sila tuluyang iwanan. Mira, kung tutuusin, ang mga kaluluwa ay wala na dapat pakialam pa sa mga nabubuhay dito sa lupa. Kung ano man ang mangyari, kung ano man ang desisyon nila, kung ano man ang mga bagay na gawin nila, ay labas ka na ron. May hangganan ng lahat, Mira. At ang hangganan mo bilang isang taong nabubuhay dito sa mundong ito ay natapos na. Nauunawaan ko ang iyong pagmamahal bilang isang ina. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipaubaya mo na kay Fred ang lahat. Ano pa ang silbi ng kamatayan kung patuloy kang magkakaroon ng koneksyon sa mga taong dapat ay iniwan mo na? Pagpasensyahan mo na ako, Arkanghel Rafael. Ako ay isang ina na labis na nangungulila sa aking mga anak. Kung may magagawa lang sana ako para patuloy silang maalagaan, gagawin ko ano man ang maging kapalit. Hayaan mong si Fred ang umayos at dumiskarte sa problema ng pamilya mo. Hayaan mong siyang magbigay ng pag-aalaga at pagmamahal na hindi mo na maibibigay. Tungkulin niya yon bilang isang ama. Pero iba pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Iba pa rin kung nandyan ako para gabayan sila. Ngunit kailangan mo ring tanggapin na ang nais mo ay imposible, Mira. Para matanggap ng mga anak mo na wala ka na ng maluwag sa kanilang puso. Palayain mo na sila at palayain mo na rin ang iyong sarili. Habang nandito ka at may koneksyon sa anak mong si Benjo, hinding-hindi maghihilom ang sugat sa kanilang puso na dala ng iyong pagkawala. Magpaalam ka na kay Benjo at hayaang magtuloy-tuloy ang kanilang buhay sa kung paano dapat yung magpatuloy. Congratulations, Ana. You did a great job. It was a brilliant performance. Sobrang proud na proud ako sa'yo. Ito, tanggapin mo to. Wow, flowers! Thank you, Daddy! Ang galing mo talaga, ate! Salamat, Benjo! Let's go. Umuwi na tayo para makapag-celebrate. Daddy, hindi ba tayo magse-celebrate sa labas? Nagpahanda na ako sa bahay. Doon tayo mag-celebrate. Let's go.
dami namang pagkain! Surprise! Nagustuhan mo ba? Opo, Daddy. Thank you so much po. May banner po that says, "Congratulations, Ana." Thank you talaga, Daddy. Welcome, baby. Let's go, kain na tayo. Sino po nagluto nito lahat, Daddy? Aba, syempre ang Tita Maris nyo ang nagluto ng lahat ng yan. Ideya niya rin na mag-celebrate tayo dito. Nandyan na pala kayo. Congratulations, Ana. Ay, may gift ako para sa'yo. Ito, oh. Nandito pala si Tita Maris. Ay, mas masaya siguro kung wala siya. Ana, may iniaabot na gift sa'yo ang Tita Maris mo. Thank you. Sana magustuhan mo. O siya, kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Mommy? Ano ka mo, Benjo? Daddy, pupunta lang ako sandali sa kwarto May kukunin lang po ako. Sige, bilisan mo. Mami, bakit ka pumasok? Pwede ka naman dun sa sala. Hindi ka naman nila makikita. Okay na ako, anak. Sumilip lang naman ako. Kanina ko pa nakikita mga pagkain habang wala pa kayo. Napakabait at napakasipag ni Maris. Kampante na ako na may mag-aalaga sa inyo kapag umalis na ako. Aalis ka na, Mami? Iiwan mo na ako? Benjo, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Mahal na mahal. Kayo ng ate Ana mo. Ayoko man kayong iwan, pero kailangan. Tapos na ang oras ko sa lupa. Kailangan ko nang pumunta sa lugar kung saan dapat naroon ang isang kaluluwang katulad ko. Pero ayoko, Mami. Mami, ayoko. Ayoko! Benjo, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Benjo, huwag kang lumabas dyan! Diyos ko, ang anak ko. Tumatakbo palabas ng gate. Baka mapahamak siya. Benjo, bumalik ka dito! Mira, ano bang ginagawa mo? Hindi ka maaaring makialam sa kanila. At hindi ka rin nila maririnig. Baka mapahamak si Benjo. Kahit ngayon lang, please. Benjo, bumalik ka dito! Masasagasaan si Benjo! Wag! Ang anak ko! Mami! Niyakap mo ko! Nararamdaman ko ang yakap mo sa akin! Nasaktan ka ba, anak? Huwag ka tatawid sa kalsada, ha? Gusto mo bang mapahamak ka? Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. Tatakot ako, Mami. Huwag ka matakot, anak. Nandito lang si Mami. Benjo! Benjo, anak! Diyos ko po, nasaktan ka ba? Pambira ka, nakaatakihin ako sa puso sa'yo eh. Akala ko nasagasaan ka na. Benjo, nasaktan ka ba? Hindi po ako nasaktan, Daddy. Niyakap ako ni Mami. Niligtas niya ako. Nasaktan ka ba, iyo? Bigla ka lang nagtatakbo patawid. Sa susunod, titingin ka muna sa kaliwat kanan bago ka tumawid, ha? Hindi ko maintindihan, ngunit bigla na lang nagpreno sa sasakyan ko at namatay ang makina. At yung bata, parang binalot ng kulay puting liwanag. Gusto niyo po bang dalhin natin siya sa klinik para makasiguradong maayos ang lagay niya? Wag na po. Mabuti na lamang at alerto kayo. Sige na ho. Maayos naman po ang anak ko eh. Wala naman siyang natamong gasgas o kahit na anong sugat. Mabuti naman kung ganon. Pasensya na po, sir. Sige.
lalo akong nangihina. Dahil nauubos na ang lakas mo. Ang ginawa mong pagsalba kanina kay Benjo ay kumonsumo ng mataas na level ng iyong enerhiya. Kaya sa halip na tumagal ka pa ng 1 linggo, ay baka 1 araw na lang mula ngayon at tuluyan ka ng mabubura. Tumawid na tayo bago pa mahuli ang lahat. Huwag sanang matigas ang ulo mo, Mira. Pero hindi pa sila maayos. Paano ako aalis? Tingnan mo si Benjo. Muntik na siyang sumunod sa akin kanina. Katulad ng madalas kong sinasabi sa iyo, wala na tayong magagawa. Ipaubaya mo na kay Fred ang lahat. Arkanghel Rafael, teka. Sino ba tong 2 lalaki na to? Bakit umaakyat sila sa gate? Mga nakasuot pa ng bonnet at itim na damit. Ang mga lalaking yan ay masasamang loob. Papasok sila sa loob ng bahay para magnakaw. Nakatakdang mangyari yan ngayong gabi. At sana ay huwag kang makikialam. Ang mga anak ko. Benjo! Benjo! Gumising ka! Mira, kakasabi ko lang, diba? Bawal makialam. Pambihira naman talaga, oh. Hoy, Dagul! Bilisan mong kilos. Ako ang sisira sa pintuan. Kunin mo yung mga bagay na mamahalin na makikita mo sa loob. Limasin mo lahat. Sige po, boss. Naku, tiba-tiba tayo dito. Ayos! Bukas na! Pumasok na tayo sa loob. Sira ulong Fred na yan. Magbabayad siya sa panununtok niya sa akin. Lilimasin ko pera niya. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa pamilya ko. Umalis kayo rito, mga magnanakaw! Alis! Wala akong enerhiya. Pero kaya ko panghawakan tong baso para ibalibag sa kanila. Sa ganitong paraan, magigising ang mga tao sa bahay. Mira, wag! Mapapahamak ka. Pasensya ka na, Arkanghel Rafael. Ano yun? Boss, nakita mo ba yun? Gumalaw ang baso. Saan nabasag? Naku, boss, may multo yata dito. Sira ulo ka ba? Hindi totoong multo. Boss, umalis na tayo dito. Minumulto tayo eh. Tsak magigising sila. Gunggong ka talaga. Dagul! Walang multo. Aakyat ako sa itaas. Maiwan ka dito sa ibaba. Ano yun? Parang may nabasag sa baba. Teka, bubuksan ko lang ang ilaw. Oo nga. Parang 2 beses nang may nabasag. Tingnan natin. Daddy, tulong! May tao sa kwarto ko, Daddy! Ana! Nandiyan na ako! Maris, buksan mo lahat ng ilaw at tumawag ka ng pulis. Bilisan mo! Oo, sige! Benjo! Benjo! Daddy, tulong! Si Ate Ana kinuha nung lalaki! Daddy! Hoy! Iiwan mo ang anak ko! Hayop ka! Junie! Bitiwan mo si Ana! Huwag mo siya kitamay dito! Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong gagalitin. Ibigay niyo sa akin lahat ng pera at mga alas niyo. Kayo na! Sige, sige. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Huwag mo lang sasaktan ang mga anak ko. Hintayin mo ako dyan. Sandali lang. Hayop ka talaga, Junie! Bitiwan mo nga si Ana! Bitiwan mo siya! Sige, lumapit ka sa akin. Isang hakbang mo pa, sasaktan ko ang batang to. Nasaan ang hinihingi ko? Bilisan niyo! Kailangan din namin ng pera. Ibigay mo sa amin ngayon na! Ito na. Narito na ang pera na kailangan mo. Tsaka mga alas. Sige na, bitiwan mo na ang anak ko. Huwag mo siya sasaktan. Mami! Tulungan mo kami! Mami! Benjo, nahihina na ako. Pero kailangan ko ng pamilya ko.
Bitawan niyo si Ana! Bitawan niyo ang anak ko! Wala kayong karapatan saktan ang kahit na sino man sa pamilya ko! Lumutang ang baso! Papunta na sa akin! Tatamaan ako! May bulto ka dito! Ana, dito! Hayop ka, Junie! Pagbabayaran mong ginawa mong to! Ikaw! Hayop ka! Isa ka pa! Halika rito! Huwag na po! Hindi na po ako lalaban! Aray! Hindi po ako lalaban! Nandiyan na ang mga pulis! Hindi na kayo makakatakas! Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan! Ito na ang katapusan ng kabaliwan mo! Hindi naman ako nagbibiro, Daddy. Si Mami talagang tumulong sa atin. Siya rin ang nagligtas sa akin kaya hindi ako nasagasaan. Pinoprotektahan niya tayo. Mami, please! Please naman, no! Magpakita ka na sa amin, no! Mami, please! Huwag mo sabihin magpapakita ka. Huli na to. Magpapaalam lang ako sa kanila. Pwede ba? Please? Kahit sandali lang. Bilisan mo. Nauubos na ang oras natin. Kailangan na nating tumawid ngayon dahil unti-unti ka nang naglalaho. Ayun si Mami, oh! Nakatayo sa labas! Di ba ang ganda niya? Nagliliwanag ang suot niyang bestidang puti! Mami! Mami! Mira. Mira, ikaw ba yan? Daddy, si Mommy nga! Mommy! Mira! Nauubos na ang oras ko. Kaya't kailangan ko na magpaalam sa inyo. Gusto ko kayong yakapin kahit isang beses lang. Ngunit wala na akong lakas para gawin yun. Ana, pagbutihan mo ang pag-aaral mo at lagi mong aalagaan ang kapatid mo. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mong kakalimutan yan. Opo, Mommy. Mahal na mahal din kita. Benjo, kahit hindi na tayo magkasama, lagi pa rin kitang babantayan. Huwag matigas ang ulo mo, ha? At lagi kang susunod sa mga nakakatanda sa'yo. Lagi mong susundin ang daddy mo at huwag mo siyang bibigyan ng problema. Mag-aral kang mabuti para matupad ang pangarap mong maging piloto. Mahal na mahal kita, anak. Pagbubutihin ko pang pag-aaral ko, Mami. Pangako po, tutuparin ko ang pangarap ko para maging proud ka sa akin. I love you, Mami. Fred, sorry kung maaga akong nawala sa'yo. Pasensya ka na kung naiwan lahat sa'yo ang responsibilidad. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, pati na rin ang mga anak natin. Masaya ako na ikaw ang naging ama nila. Maris, marahil ikaw ang sagot sa mga dasal ko. Na sana may isang taong dumating na magbibigay ng dalisay na pagmamahal sa mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan dahil kailangan ka nila. Mahal na mahal kita, Mira. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkawala mo. Huwag ka mag-alala. Dahil ako na ang bahala sa mga anak natin. Sisiguraduhin ko na lalaki sila ng maayos at sisiguraduhin ko na hindi ka nila makakalimutan. Balang araw ay magsasama tayong muli. At kapag dumating na ang oras na yon, ay hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kita, Mira. Benjo, anak, bigyan niyo ng pagkakataon ng tita Maris niyo. Mahal niya kayo. Paalam sa inyong lahat. Mira! Tayo na, Mira. Mira! Bukas na ang tarangka. Salamat, Arkanghel Rafael. Tayo na.
Mira. Nakakasilaw pa ang liwanag. Wala na si Mami. Tama ka, anak. Umakyat na sa langit ang mami mo. Doon lamang niya tayo babantayan.